Hello guys, so siguro mga 3 buwan ko na mula nung ginawa tong vlog ng Gadget Syndrome, no? So nakakatuwa, napapansin na tayo ng mga brands. Let's go! Let's go! Start! So magkaiba guys yung pagpapadala ng PR packaging sa sponsorship. Ang sponsorship kasi guys is binabayaran ka nila. Tapos may kontrata kayo doon, yung mga pwede mong sabihin at hindi mo pwedeng sabihin. Ang PR packaging naman guys, syempre pinapadala nila to para matesting, then masabi mo talaga yung totoong saloobin mo. So mas gusto ko guys yung ganon na pinapadala to sa akin para lang matest. Pero lahat ng sasabihin ko dito ay galing sa akin ulit sa magiging experience ko sa mga to. So hindi to guys yung first time na nagpadala yung JSOX ng kanilang accessories na, kasi noong nakaraan ay pinadala na rin ako nito. Itong sa Nintendo Switch. Yan, and makikita nyo naman na ito talaga yung ginagamit ko na case para sa Nintendo Switch, no, kasi unang-una nga yung grip niya, ang ganda, ang kapal. So masarap talaga siyang hawakan na legit. Then maganda pa diyan, nahihiwalay ito. So sa mga case guys ng Nintendo Switch, ito talaga yung highly recommended. And maganda pa guys sa case na to, so pwede mo rin siyang i-dock. So ito guys, meron rin siyang takip. So ito guys yung takip niya. Ang maganda pa guys sa takip na to, no, so meron siyang lalagyan dito ng mga cartridge. Talagang pinag-iisipan nila yung mga products nila. Kaya guys, na ma-maximize sila yung gamit talaga nitong mga product nila. So pag tinakip mo siya dito, o di ba, ang tibay na nito. O kahit ihulog mo yan, okay lang, wag lang sa mataas ha. Tapos dito guys sa tuktok niya, ayun, naisipan pa nilang butasan dito para nga naman pwede kang mag-charge. Oh, very nice. Husay talaga ng JSOX pagdating sa mga accessories eh. Then isa pa guys sa unang pinadala nila sa akin ay itong case ng ROG Ally X, no? Ito yung mod case na tinatawag. So ito guys kasi stand lang to. Yan, so pwede mo na siyang itayo. So halimbawa gusto mo ng talagang hype na hype ka maglaro, pero umiinit guys itong ROG Ally X mo, no? So pwede mo tong palitan, alisin mo lang to. Yan. Then meron siya guys sa extra accessories, no? Ito para siyang orasan. Then ito yung fan niya. So ito guys, pwede mo itong ilagay dito sa likod, itong fan na to, tapos strap mo lang siya dito. Yan, tapos isuot mo lang siya dito. So ganito guys yung itsura niya, tapos try natin i-on to, itong ROG Ally X. So wala siya nadagdag halos na timbang, kasi sobrang gaan lang nito. Okay, so pag na-on mo na siya guys, so pwede mo na itong isuksok dito, itong USB Type-C, so ilagay mo siya dito. So makikita nyo dito guys, no, talagang yung mod case na to talagang sinadya eh. Kasi itong Type-C na to, masusuksok mo siya dito nang hindi mo inaalis yung case. And pag okay na sa'yo yan, no, so pwede mo na itong i-on, may button siya dito. O, di ba may RGB light pa. Yan, so pwede ka na maglaro ng matagalan. So maganda rin to guys sa pasmadong kamay, kasi yung hangin na lumalabas dito, nahanginan rin guys yung kamay mo. And meron pa tong isang accessories, no, na pwede mo naman siyang lagyan naman ng power bank sa likod. So yun guys yung maganda dito sa mod case ng JSOX, kasi pwede mo siyang bagu-baguhin. So isa pa guys sa kinagandahan nito ay meron siyang takip. Yan, so ito matigas rin to. So pwede mo siyang ikabit dito. So protektado guys yung dalawang analog niya. Protektado yung taas. Tapos meron rin siyang butas dito, kaya pwede ka pa rin mag-charge. And sigurado, protektado na yung ROG Ally X mo, no? Kahit mahulog. Basta wag lang guys masyadong mataas. So merong mga thumb grip dito. Tapos ito ay charging grip for Joy-Con. Then ito naman is full cover case set para sa Nintendo Switch 2. Yan, so i-open ko lang siya. Kasi syempre nakakasawa rin minsan yung itsura ng device mo, no? So mas maganda kung papalit-palit ka ng case, no? So yung case ko ng Nintendo Switch 2 ay siguro ito na yung pang-apat na case. So ikabit ko lang siya dito. Yan, so pag ganito guys yung case mo, kitang-kita mo pa rin yung ganda ng Nintendo Switch, no? Kasi nga transparent siya. Yan, so naalis to guys itong top part na transparent rin. So ilagay natin to, tapos ilagay natin to. Yung ganda oh. Yan, so medyo mahirap lang ikabit sa bandang taas. So ito rin, ikabit rin natin to. Then ito naman yung isa. Okay, may grip rin siya sa likod eh, no? Kahit papaano may umbok siya. Pero transparent siya. So try nga natin dito. Itsura pagka nilagay natin. Nice! Yan, so kitang-kita mo pa rin dito guys yung ganda ng Nintendo Switch, no? Kasi nga transparent siya, lalo na sa likod, no? So ang isa pa sa test dito, syempre kung pwede ba siya sa dock. Tingnan natin kung kakasya siya. So kahit guys nakalagay yung case niya, no? So kasyang-kasya pa rin siya sa dock. So konting commercial lang para may pambili tayo ng next handheld na i-review. Meron kasi kaming 20,000 mahigit na collection ng mga retro games. So kung gusto mo guys mag-avail nito, so hanapin mo lang kami sa FB Gadget Syndrome. At sabihin mo lang na napanood mo tong video na to para ibigay sa iyo yon ng 199 pesos lang. So balik na tayo sa pinapanood mo. Try pa natin guys yung iba pa nilang mga pinadala na mga pampaganda ng Nintendo Switch. So syempre itong mga thumb grip na to, so i-open ko lang siya. And talagang naisipan pa nila yung kulay ah.
Ayan, kung gusto mong pure black lang, meron. Tapos kung gusto mo na parang orange or blue, so meron rin siya. Ito yung mga mahuhusay na kumpanya, no? Yung pinag-iisipan talaga nila. So meron tatlong klase guys ng thumb grip dito, no? So ito maumbok. Ito naman medyo makinis siya. Tapos ito ay rough yung finish niya, no? Pero ito pareho lang siya ng size. So depende yan guys sa taste mo kung ano ba yung mas maganda sa'yo. So nakita nyo to, yan, no? Color blue. Kasi ito naman ay parang color orange, no? So yun naisipan pa nila. So meron siyang color blue and syempre meron siyang color orange. So ito guys, ilalagay ko na thumb grip, itong maumbok. So ang technique ko sa paglalagay niyan, parang medyas. Yan, binubuka ko muna na ganyan. Tapos saka ko siya ilalagay dito, tapos saka ko siya itutupi. Yan, para umangklas siya. Ang problema kasi guys ng Nintendo Switch, medyo flat na guys yung mga analog stick niya, no? Hindi kamukha ng mga ROG Ally X na kamukha nito. Yan, matatambok pa siya. So kung sanay ka sa ganito, maganda ito yung gamitin mo, itong maumbok na to. So try ko nga rin doon sa kabila guys. Okay, so ganito guys yung itsura niya. O, di ba, maumbok na siya. So mas masarap na siya guys gamitin. Kaysa guys dun sa flat na analog stick nga ng Nintendo Switch. So dito naman guys sa ROG Ally X ko, no? So ito naman yung ilagay ko. So ganun ulit guys, no? So baliktarin mo lang siya para ka nagme-medyas, yan, ganyan. Tapos saka mo siya isuot doon. Yan, so hindi to madaling mahugot. Then doon rin sa kabila, lagyan ko rin. Yan, nice. So subukan naman natin dito guys, dito sa latest na gadget ko, no, kung kasya rin siya. So, ano kaya magandang ilagay dito? So try ko nga to, itong mauumbok na to. So ilagay natin siya dito. Sumobrang taas niya. So hindi siya bagay. Okay, so palitan natin. Ito na lang yung mga maliliit. Yan, so ito mas bagay to. Then ito rin, lagay rin natin dito. Kala ng iba arte lang tong thumb grip na to, no? Pero pag naka-experience ka nito, mas gumaganda guys talaga yung ergonomic ng iyong handheld pag may thumb grip na kamukha nito. Yan, so guys, lalagyan na natin tong dalawa na to ng thumb grip. Yan, pati tong ROG Ally X guys, lalagyan na natin to. So dito naman tayo sa Nintendo Switch. Ito naman yung ilalagay ko sa kanya. So para magkakamukha sila. At mas cute siya tingnan. Yan, then dito naman sa kabila, lagyan rin natin. Ito naman is Lenovo Legion Go. So, ito na lang ilagay ko. Itong black na maumbok. Ito yung madalas na ginagamit ko ngayon na handheld. Itong Lenovo Legion Go S. Z2 Extreme siya. Naka-SteamOS na to. Yan. Yan. So, mas masarap na siyang gamitin ngayon, no? Kaysa medyo flat siya. So, meron pa ako dito na Unburnick. So, ito medyo flat to, oh. Kaya mahirap siyang galawin, eh, no? So, buti dalawa yung pinadala nila sa atin. So, kuha tayo ng isa pa na maumbok dito. Orange na lang. Okay, so subukan niya natin, lagay natin dito. Yan, so umumbok na siya. Kaso parang di bagay yung orange siya. So maganda dito, marami siyang option. So try natin tong black, ilagay natin dito. Okay, so parang mas maganda tong black. Yan o, hindi na siya flat. So marami pa natira dito. Gusto nyo? Ako din yun sa screen. Lahat ng thumb grip nila guys, kasya sa iba't ibang gaming handheld ko dito. So hindi lang yan, meron pa silang isang pinadala dito. So charging grip for Joy-Con. Kasi di ba minsan pag naglalaro tayo ng Nintendo Switch, gusto natin naka-tabletop to. Eh ako hindi ako sanay ng ganito eh. Yun, pag inalis mo siyang dalawa na ganyan, tapos tinabletop mo to, then ito yung gagamitin mo, no? Parang, ewan ko ba, may something na kulang eh. May something na kulang siya sa gitna eh, no? So ito siya, pinadalan rin tayo ng ganito. Meron siyang kasamang charging cable. And may manual rin yan sa loob, no? So hindi na natin gagamitin kasi very basic lang naman to. So ito guys yung charging grip para sa Joy-Con. So ang ginagawa dito, syempre lalagay mo lang to, then ilalagay mo lang to, then pwede mo na siyang laruin. So maganda dito guys pag may sobra kang Joy-Con. So pwede mo siyang i-charge direkta dito guys, no? Hindi mo na kailangan na isalpak pa siya dun sa Nintendo Switch 2 mo. So meron siya dito guys, charging port. So isaksak mo lang siya dyan. Then makikita nyo guys na nagcha-charge na siya. So alisin lang natin tong charger, no? So subukan natin maglaro gamit to. Ito yung favorite ngayon ng anak ko, yung Kirby 2. Ay, yung Kirby na latest para sa Nintendo Switch 2. Natapos siya na to eh, sa Nintendo Switch 1 eh. Gusto nyo naman sa Nintendo Switch 2. So parang ang cool, no? Ang cool ng ganito, ayan o, meron siyang hawakan sa gitna. So maganda ergonomic niya kasi medyo paslan siya o pa letter A siya. So naalala ko yung mga keyboard eh. Kapag ergonomic yung keyboard guys ay para siyang ganito, paslant rin siya, no? Para siyang pa letter A. So ito ergonomic siya guys, no? So hindi siya masakit sa wrist. Or minsan, di ba, nilalagay natin to sa dock kasi nilalaro natin sa mas malaking TV, no? So, mas maganda guys, gumamit ka ng ganito para mas masarap siyang laruin, no? Hindi yung magkahiwalay siya na ganyan, no? Mahirap kasi ito eh. Pero yan ako, sanay na sanay sa ganito. Ako talaga, hindi talaga ako sanay sa dalawang Joy-Con magkahiwalay. So guys, again, ang JSOX ay kilalang brand na siya sa paggawa talaga ng mga accessories, no? So sigurado, kung mahilig ka sa gadget, once in your life, nagkaroon ka ng accessories ng JSOX. So guys, kung gusto mong malaman kung saan ba ito nabibili, so itong case na to, itong transparent na case, syempre itong charging grip na to, then yung mga thumb grip na nilagay natin guys sa lahat ng device natin, and kumasya naman siya. And syempre ito rin guys, itong mod case para sa ROG Ally X, and yung isa pang mod case, ito
para sa Nintendo Switch 2, no? So lahat yan guys ay gawa siya ng JSOC. So kung gusto mo guys ma-avail yan, so maglalagay ako ng link sa description section ng video na to kung saan ba to nabibili, at make sure lang guys na yung link na yun i-click mo para siguradong legit na mga JSOC products ang mabibili mo. So kung nagustuhan mo naman tong video na to, huwag mo na makakalimutan mag-subscribe dito sa channel ko. Syempre i-like mo na rin tong video na to at i-turn on mo na rin notification bell para like updated sa mga vlog ko about sa mga gadgets. So yun lang, maraming salamat ulit sa inyong lahat. Hanggang sa muli, paalam!